Natira pa ba sa inyong Christmas bonus at gusto nyong magnegosyo? Alamin ang mga affordable na franchise business na pwedeng-pwede nyong pasukin. Isang patok na fina-franchise ngayon ang Buko Shake. Complete franchise package ng negosyong ito ni Rodimer. Mabibili lang sa halagang 25,000 pesos. Kahit sino naman magtanong ng franchise, pag sinabing, magkano franchise mo? Sinabi mo 50,000, 100,000, mahal na. So parang nagbaback out na. So dito, parang sabi niya, kaya ko to. So yun ang gusto namin mangyari. So lahat maka-afford. Mayo lang ng nakaraang taon, sinimula ni Rodimer ang kanyang Buko Shake franchise business na ngayon umabot na sa 150 ang nag-franchise. Ito yung para sa yelo, tapos ito yung para sa buko. Nagsasagawa rin sila ng training sa mga nais bumili nito. At para masiguro ang kalidad, sina Rodimer daw mismo ang namimili ng buko meat na gagamitin ng kanilang mga franchisee sa Metro Manila. So kailangan kasi malauhog siya para mas malasa yung buko pag shinake na siya. Ang mga nabiling laman ng buko, hahati-hatiin sa mga franchisee na umorder. Nilalagay ito sa cooler. Sinisigurong napaligiran ng yelo para hindi masira sa biyahe. So nilagyan na natin yung buko sa styro, lalagyan na lang natin siya ng yelo para ready to delivery na siya. Ma-prevent natin na mainitan siya kasi madali siyang masira. Isa sa mga franchisee ng Buko Shake na ito, ang single mother na si Maria. Nung nabigyan daw siya ng forced retirement nung nakaraang taon, dali-dali siyang naghanap ng murang franchise business. Matagal akong nagtrabaho, 26 years. Ang alam ko, opisina, bahay lang. Siyempre wala akong alam na business. At yun naman Buko Shake ang nakita kong in ngayon, na nakita ko naman na madali naman siyang i-manage. Sabi ko, ito yata, sige, subukan ko, mukhang madali naman. Kaya ako nag-franchise. At sa loob lang ng 2 buwan, bawing-bawi na raw ang kanyang 25,000 na puhunan. Kumikita siya ngayon ng hanggang 2,500 pesos araw-araw. Nakuha ko na yung ROI, return of investment. Income na to ngayon, profit na talaga kasi nabawi ko na eh. Yun, kahit pa paano. Kahit pati yung mga binili kong mga gamit, sana ko na rin, kuha ko na rin. Sarap. Talagang bukong-buko, fresh na fresh. Biggie, makumpleto na yung vocalization natin. Nagsimula tayo sa taho. Ito, isa rin sa sinisigaw to, pero kalembang na ngayon eh. Marami po nakakaalala sa pagkabata natin sa midnight snack na ito. Ano? Ang pagkain ito, nagawa po sa mais, no? Pinakuluan yan. Tapos sinaluan ng asin o kaya may asukal. Pero ngayon iba na eh. May bonus pang mga toppings dahil dati nyog lang eh. Oo nga. Ngayon, Igan, may modern twist na rin pala yan. Oo Dahil nga. ngayon, matitikman na yan na may mga kasamang marshmallow, condensed milk, o di kaya chocolate syrup. Chocolate syrup pa. Yan, narito na ang midnight snack. Kasama si Michael Daes. Pinato. Ang dami-dami nating pagkain na kinalakihan, yun hindi na natin natitikman ngayon. Isa na doon, ang binatog. O, di ba? Nakakamiss yun eh. Siyempre, gawa sa mais. Pinakuluan at pinalambot ng mga butil ng mais o corn kernels ang binatog. Konting asin at binudburan ng niyog para magkalasang street food na binatog. Ayon sa mga food expert, puting mais ang ginagamit sa binatog dahil mas malagkit ito kaysa sa dilaw na mais. Pero mas matabang nga lang ang lasa nito. Nung sinakop ng mga Hapon ng Pilipinas, ginagawa raw almusal ng mga sundalo ang binatog at madalas ito ang pamalit nila sa kanin. Mula noon hanggang ngayon, the binatog is here to stay. At para makakompetensya sa mga modern day food, maraming ginawang paandal sa binatog. May binatog with condensed milk, binatog with marshmallows, binatog with chocolate syrup, at binatog with candy sprinkles.
O, di ba? Level up! Kakaiba naman yung titikman natin kasi alam ko, ang binatog may asin at nyog. Pero yung binatog na to, matamis na binatog. Kaya lasa niya. Nalalasahan mo yung binatog, pero dahil may nalalasahan na akong konting tamis, parang mas hinahanap ko pa. Pero meron tayong solusyon dyan. Meron tayong ibang mga matitikman dito. Dito naman, may chocolate syrup. Mukhang okay naman yung tamis, bumabagay siya. Hindi ko alam bakit ko naalala cereal. Siguro dahil mais to, cornflakes. Bagay yung tamis niya. Pero nakukulangan pa rin ako. Pwede pa. Baka ito na yung solusyon. Binatog with sprinkles. Siguro kung wala kang konsepto ng binatog, baka hindi ko mawiwirdohan dito. Especially kung original na konsepto, yung asin at yung nyog. Masasarapan ka dito actually. Pero yung panlasa ko, hinahanap talaga niya yung matamis na matamis, yung pang dessert talaga. So not bad, Bog. Good job. Destinasyon ng ating food trip ay ang sa Quezon City. Aba, may tindahan ng pinipilahan ngayon ng binatog. Simple lang ang paggawa ng binatog. Pakuluan hanggang sa maluto ang mga butil o kernel ng mais na puti. Ihanda na ang kinayod na niyog at asin. Paghaluin lang ang mais at niyog sa katimplahan ng asin. Presto, may binatog ka na. At ito ang tipikal na binatog. May mais, mayroong niyog at asin. Akalain nyo, nilagyan na siya ng tsokolate. Nilagyan ng chocolate syrup ang binatog. Ano kaya ang lasa? Hindi nyo akalain, ano? Nag-aaway yung alat at saka tamis. Perfect. Kasi di ba mga Filipino, chocolate lovers? So, naisip yun. Saka karamihan talaga sa atin ang gahanap ng chocolate. Bakit di natin lagyan yung binatog ng chocolate? Ano kaya ang dating?